Maupo po kayo. Magandang umaga po at welcome back to Manila. Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay napakaraming tinulungan sa Manila. Name it, kahit lamay. Simula sa lamay hanggang sa mga malalaking pangangailangan ng aming mga kababayan. I, for one, is a witness of it. So that's why, thank you very much. In fact, yung Malasakit Center, nag-umpisa sa kilometer 0. Dito yan sa Maynila. And Malasakit Center is now all over the country. And malaking bagay po yung ginawa ninyo noon na Senator. And we are on behalf of the people of Manila, thank you very much sa inyo. Thank you. Ating partner, napakasipag, Gap. Totoo po yung isang pinagkukwento niya hanggang madaling araw kasi si Gap, kahit gabi pwedeng i-text o kahit early morning pwedeng tawagan. We always wanted to partners with the national government. Especially nowadays, the case of City of Manila with our fiscal challenges. At I'm happy to our fellow Manileños. Ito yung totoong konsepto. Kapag iisang antena o frequency ng National Executive Body, National Legislative Body, and the local government, if they are in sync or in synchrony towards delivery of public service, ito po tayo ngayon. Ito yung resulta. Magkakasama-sama tayo. Mag-aalay tayo ng programang I think magiging kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayan. Mano pa sa may mga sakit natin. And this is our own little way of showing support to our partner, UPPGH, and to others. Basta ang importante, ang isang common is taong bayan. And showing also our commitment to continue to deliver on what I believe personally. Where should the government invest? MBN. Literally MBN. Minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. That's where your city government is going. That's where your city government is going to spend every single cent. Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. Quality of life. If we have roof, those who doesn't have, or mga mahihirap nating kababayan, maayos, matiwasay na bahay, as you have heard about Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. These are 42 square meter, 2-bedroom, in-city vertical housing, and the Basek Community Townhouse. And we're going to build, again, this coming first quarter of the city, of the 2026. So, kami excited. May nagkabulungan kami ni Gap kanina. I'm praying. Sana maging successful. I'm praying. Because with that success today, ni awan Diyos, marami pang buhay na maduduktungan ang UP-PGH. Ang PGH itself as an institution will now be, imagine yourself. Only God knows who's going to live or die. But you have now a tool, knowledge, practical experience na makapagdagdag ng buhay ng isang tao. Mailagay siya sa malusog na pananampalataya.
Kaya to the PGH community, rest assured that you have city government of Manila will work hand in hand with you. And thank you in advance. Kasi nag-umpisa na tayo doon sa aming sa ospital ng Maynila. Marami na kaming kasi ang Maynila President Cap, ang Manileño, Presidenta daw, Presidente. Natin kung dapat nagpe-Presidente. Yung mga Manileño, maraming may minahal. Sa dami ng minahal nila, nagbara mga puso nila. Kaya, dudut-dutin namin yun with your help, with science, equipment, and skills, and medical professionals. I'm really excited. I'm really excited to unclog PGH, to unclog Heart Center. That there is local government unit. We're also investing in the same way that the national government hospital is doing. So, kapag nagtuloy-tuloy niyan, wala nang maiiwanan. And alam naman natin, yung mga ganong klaseng senaryo ay mga life-threatening situation ng mga kababayan natin. So, kaya thank you very much. Huwag niyo kaming pabayaan ni Director Padilla. But rest assured, we are really, despite of cash-strapped kami, despite of all the problems, kapag hindi naman mauubos ang problema. Kaya lang, mas marami yung pangarap namin kaysa sa problema. Kaya, we are always focused. We don't want to be disturbed by noise. Patuloy kaming mamumuhunan sa aming mga bahay pangkalusugan. And today, we are grateful to Senator Bongo na kayo'y naglagay ng pondo ng mga panahon na yun. And maraming salamat kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We give credit where it's due for supporting this program of PGH. In our own little way, dito, manawa na kayo rito. You can use it as long as you want. That may at least ease and give level of comfort to our patients. Especially, it will save some economic challenges of our constituents, and maybe those people who will come in and out of Manila because PGH is the best. They go to PGH. But later on, pag tinuruan nyo kami ng tinuruan, mga doktor, baka naman, magbubuti kami, gagaling din kami, masaya na kaming maging pangalawang magaling. Mas sumahaba ang kamay natin, mas marami tayong mayayakap. And that's, I think, the concept of public service. National and local, in synchrony, towards a particular common goal, which is public healthcare services. Ito ang ginagawa. So, sa aming mga partners, o sa mga gustong mag-donate, o idiretso na rin rito sa balay Linga. Dito nyo nadalhin. Huwag kayong mag-alala. Ako, sigurado ako, pag nag-donate kayo sa PGH, may kalalagyan. Ay, for one, testibong buhay. Talagang masisino at mainam na ginagastos. Sa mga mabubuting may puso, mabubuting puso na nakikinig at manonood, welcome kayo sa PGH. Medyo pa-slice naman kayo ng kaunti. And let's be man for others. Like, Father, tama ba? May sinabi sa Biblia, let your light shine for the greater glory of God. Tama ba yan? Tama. Ayun. Pasensya ka na, English eh. But again, I am happy and grateful to PGH, kay Pangulong Duterte, kay Senator Bongo,
We're happy to be partnered, and rest assured, in the coming days, weeks, and months, for years, as long as I'm here, huwag kayong mag-alanganin na katukin kami, kasi kami ni Padilla, hindi kami mahiyang katukin kayo. Magandang araw, pagpalain nawa kayo na kung may kapal. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Isko, sa inyong mensahe at paunang bati na rin sa iyong kaarawan this Friday. Happy birthday po sa ating munting, mabuting Mayor Isko. Okay, so at this point, karangalan ko naman pong ipakilala ang isang dedikadong lingkod bayan na nagseserbisyo para sa mga Pilipino sa loob ng mahigit 2 dekada. Nagsimula ang kanyang panunungkulan sa pamahalaan noong 1998 bilang executive assistant at kalaunan ay naging trusted aide sa Davao City ni dating Mayor at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nahalal siya bilang senador noong 2019 at nakakuha ng mataas na 21 milyong boto. At ngayong 2025, muli niya pinatunayan ang tiwala ng sambayanang Pilipino. Siya ang #1 senator ng Pilipinas matapos makakuha ng makasaysayang 27 milyong boto. Ang pinakamataas na boto na nakuha ng isang senador sa kasaysayan ng ating bansa. Sa Senado, siya ay nagsilbing tagapangulo ng mga komite sa palakasan at sa kabataan. Vice-pangulo naman siya sa komite sa pangkalusugan at naging tagapangulo ng naturang komite noong 2019 hanggang September 2025. Siya ang arkitekto sa likod ng Malasakit Centers, programa at sa pagtatatag ng Super Health Centers at Regional Specialty Centers na nagpapalakas sa abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa ating bansa. Bukod pa rito, sa kanyang pangunguna ay naipasa ang mahahalagang batas gaya ng Salary Standardization Law 5 na nagtataas sa sweldo ng mga kawani ng pamahalaan at Republic Act 11589 o ang DFP Modernization Act. Sa kanyang masigasig na pagtataguyod ay nailikha rin ang Department of Migrant Workers Act. Isang masugid na nagtaga-suporta ng grassroots sports development, kinikilala niya ang mahalagang papel ng sports sa paghubog ng ating kabataan at sa pagpapalaganap ng maayos na lipunan. Samahan po ninyo ako sa pagtanggap sa ating walang sawang tagapagtaguyod para sa paglalapit ng serbisyo at malasakit sa ating mga kababayan saan man sa bansa. Ang Mr. Malasakit ng Senado, ang #1 Senator ng Pilipinas, si Senator Christopher Kuya Bong Go. Maraming salamat po. Kindly sit down. Unang-una, mawalang galang na po, Mayor. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagserbisyo po muli sa inyo. Ako po isang probinsyano lamang, isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo po sa akin. Magkatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Serbisyo, sipag at more malasakit po ang pwede kong i-alay sa inyo. Ang dapat nating pasalamatan ngayong araw na ito, hindi po kami mga politiko. Ang dapat nating pasalamatan ngayon, ang ating mga medical frontliners. Hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin, hindi po dahil sa inyo. Headed by our Dr. Gap Ligaspi, palakpakan po natin at lahat ng mga doctors na narito. Salamat po, Sir Dr. Gap. Laki pong respeto sa inyo. Ang ganda po ng PGH na ngayon. At katulad ng SPMC sa Davao, nagiging kompleto na rin po. Isa rin po ito sa ating sinulong na batas noon. Ito pong Regional Specialty Center na nakikita ko nandito rin po sa PGH. No? At nabanggit po ng ating magaling na mayor ng Maynila yung pag-oopera sa Biliary Atricia
yung programa niyo po. Matagal na rin po namin yan noon na sinusuportahan. In fact, meron pong MOA with the Medical City noon, yung mga doctors na naawa talaga kami. Hirap na hirap po sila. Gusto nilang pumunta ng India dahil sa pagpapagamot. Dahil ang mahal po rito. At alam mo, pag ikaw yung magulang, maghahanap ka talaga ng paraan para mapagamot ang iyong anak. Ang hirap po sa India, minsan nagtatrabaho yung mag-asawa, kailangan nila pumunta ron, apektado ang kanilang trabaho. Ngayon, masaya po ako na sana po tuloy-tuloy po ito na meron na po kakayahan dito sa ating bansa. Hindi lang po sa private hospital, pati na rin po sa public hospital. Ako naman po bilang inyong senador, sa abot po ng aking makakaya, kung ano pong pwede kong maitulong sa inyo. At gusto ko rin po pasalamatan ng ating masipag na mayor. Matagal ko na itong kaibigan. 2015 pa po. Magkasama kami tuwing merong sunog, madaling araw, pinupuntahan namin, may patay, binibisita namin. At sobrang matulungin po ito. At masaya po ako na siya po muli ang mayor ng Maynila. Sa pakikipagtulungan po sa PGH, alam natin na maraming mga kababayan natin ang mga matutulungan sa mga programa po ng City Government ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating masipag at magaling na Mayor Isko Moreno. Sir, maraming salamat, kaibigan. Magkasama po tayo sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan na wala pong ibang mapuntahan. Sa lahat po ng, of course, Dr. Maricar Sabiniano, Coordinator po ng Balay Lingap, Dr. Karin Garcia, Chair po ng DFCM, Dr. Andrew Ang, Dr. Rowena Fatima Pedrajas, Dr. Kasha Ingada, Dr. Edalberto Garcia, Dr. Dorothy D. Ching B. Ang Saway, yan po ng rehab po. Salamat po Dr. Marta Umali, Dr. Blas Bandian, Dr. Umali Cordera, Attorney Cecilia Real, Dr. Grace Padilla, City Health Officer, and of course, Father Manilito Ocon. Father, salamat po. Ang dapat pasalamatan natin ngayon ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala tayo dito ngayon kung hindi po dahil sa ating Panginoon. Of course, Mr. Christian Eric Villaflor, Miss Daisy Manlangit, all doctors, nurses, frontliners po ng UP, PGH, maraming salamat po sa inyo. Unang-una, totoo po yung sinabi ni Dr. Gab. Naawa kami sa mga, noon pa to, mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao City. Sa SPNC po, maraming nakahilera dyan sa sidewalk. Yung mga watchers, kasi ang SPNC Regional Hospital, hindi lang po yung mga pasyente ay nanggaling sa Davao City mismo. Yung iba, nasa kapit rehiyon, ang layo, 4 na oras yung biyahe, 5 oras yung biyahe. Wala silang sariling bahay, wala silang sariling pagtitirhan. Nandiyan lang po yan sa sidewalk. Katulad dito sa PGH, nakikita ko minsan habang nag-aantay, nasa sidewalk lang po ng PGH. Ngayon, sabi niya, patayo tayo ng balay pasilungan doon sa Davao. It's a 1 floor. Ngayon po, pinagawa natin maging 5 floors na po. Pwede silang magpahinga, pwede silang yung mga kamag-anak nila. Para po ito sa mga watchers at saka sa mga patients na hindi pa pwedeng umuwi. So sabi niya noong 2019, bago pa nung pandemya, mahal po ni former President Duterte itong UPPGH. Ito yung unang hospital na naalala niya parati. Sabi niya, ang daming magagaling na mga espesyalista dyan, mga doctors. Tulungan natin, kaya naglaan po siya ng 100 million noon. Hindi nga nauubos ng UPPGH monthly. Sabi niya, tulungan natin dahil maraming mga doctors naman dyan na willing tumulong para sa mga mahirap natin itong pasyente. At ito pong Balay Lingap, 2019, finally, na-realize po siya ngayong 2025. At meron na hong pagpapahingahan yung mga pasyente na hindi pa pwedeng umuwi. Aside from the patients, pati po yung watchers naman po. Kawawa naman yung watchers. Alam niyo, kami po mga probinsyano, karamihan po ay walang sariling bahay po dito sa Metro Manila. Ang hirap pong
pumunta rito. At tulad sa heart center na yun, wala sila, minsan nagre-renta lang po yan ng mga dormitory o mga boarding house dyan sa mga kapit na village po sa Quezon City. At hindi lang po itong Balay Linga po ang isinulong natin na ipatayo. Meron na rin pong tapos no, sa Quezon Quirino Medical Center. Ginawa lang, parang ano lang po siya, parang container van, aircon, pwede po magpahinga yung pasyente o yung watchers. Pero mas maganda po ito dito sa inyo dahil 4 na floors po ang inyong pinatayo at maraming salamat po sa PGH at sa local government ng Maynila headed by Mayor na naisakatuparan po ito at pinagamit niyo po itong lupa. Palakpakan po natin muli Mayor Isko, Dr. Gab Legaspi sa inyong mga tulong na may sakatuparan po ito. At hindi lang po itong Balay Linga ang ipinatayo natin na ito po, Quirino Memorial Center, meron pong bahay pasilungan, tapos na po, nabuksan ng September 11. At ito po sa PGH, sa Davao naman po, tapos na, 5 floors. At meron rin po tayong mga isinulong pang ipatayo, no? Sa Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, at sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. So, 6 po yan ating isinulong at yan po ang gusto ko rin pong may patayo at paramihin pa. Kasi kawawa talaga yung mga nasa probinsya. Ang hirap pong magkasakit, wala po silang ibang matakbuhan. Kung hindi tayo po mga government hospital, tulungan po natin. At proud lang po ako bilang inyong senador sa ating pagpupursige rin po ng ating masipag na si Dr. Gab Legaspi ay principally sponsored Republic Act 12210 increasing the bed capacity of the Philippine General Hospital from 1,334 to 2,200 beds. At bilang inyong senador, I have authored 25 laws. I have principally sponsored 95 laws, including 93 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 193 laws. At kasama na po dyan karamihan, increasing the bed capacity at pagtatayo po ng mga hospital. At nakita ko talaga, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, hirap na hirap po tayo. At masaya po ako na ito pa lang yung PPGH, ang talagang health provider ng City of Maynila, no? Part po siya. At nakita ko ang hirap po magkasakit. Noon, bago pa yung pandemya, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, isang pasyente, isang kama, 2 pasyente. Lalo na yung pandemya na bawal pong magkadikit-dikit. The more we should invest sa ating healthcare system. 6 years po akong naging chairperson ng Committee on Health and vice chairperson na lang po ako dahil po sa changes sa politika no, sa Senado. At ako po ang chairman ng Committee on Youth, Committee on Sports, at vice chairperson po ako ng Committee on Health. At sa Commission on Appointments naman po, sa health pa rin po yung aking, kung sakali, no, sa may mga na-appoint na Secretary of Health, kami po yung nag-sponsor sa Commission on Appointments. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Health, 6 years po noon, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. At ang PGH po ang isa sa mga unang malasakit center na naitayo po noon. At dapat po walang pinipili yan. Para sa Pilipino po yan. Pera po ng Pilipino yan, dapat po ibalik sa Pilipino sa mabilis na paraan. At ako naman po nakikiusap sa ating mga social worker. Huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahirap na wala pong ibang matakbuhan. Habaan niyo po ang inyong pasyensya sa mga pasyente na wala pong ibang matakbuhan kung hindi po tayo na nasa gobyerno. Meron na 167 na malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na po ang PGH. Batas naman po yan at karapatan po yan ng bawat Pilipino. Pangalawa po, ito pong super health centers. It's a medium type of polyclinic. Maganda po ang layunin ng super health centers. Kaya nakikiusap po ako parati sa ating DOH na make it operational. Monthly po ako naghihiring noon, including PhilHealth, yung mga reforma po sa PhilHealth. At nagkaroon po ako ng 14 hearings sa Senado
Kasama na po dyan yung health emergency allowances ng ating health workers. Finally, last year, nabayaran na po yung 27 billion at this year, yung 6.7 billion sa ating pagpupursige, pagpapaalala sa ating DOH at DBM. Dahil services rendered na po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Kayo po yung hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa inyo. Pinaglaban natin yan at gusto ko lang po i-share sa inyo itong sa PhilHealth, no? Sa masama po loob po sa PhilHealth last year, dahil meron po silang excess funds na binalik sa National Treasury, hindi naman po excess funds yun dapat Dapat po ginamit yun sa pasyente para walang excess funds, walang kukunin yung National Treasury. Ngayon, binalik rin po. Ang PhilHealth po, klaro naman PhilHealth, health para sa Pilipino. PhilHealth, klaro po. So, para paglalaban ko po ang kalusugan ng bawat Pilipino. Finally naman po, marami na silang reformang ginawa. Pero napakaliit pa rin po ng share ng PhilHealth. Kahit tinaasan nila ng 50% yung case rates, maliit pa rin po yun. Sobrang liit po. Meron pong isang medical, provincial medical chief ng Camarines Norte. Nagkasakit po siya. 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Nagkasakit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. A total of 57,000 out of 10 million, that is less than 1% pa rin po. Kulang. Tinaasan nila yung case rates, kulang pa rin po, 27,000, 28,000 lang yun. 85,000 out of 10 million. Dapat po, ang PhilHealth, gamitin nyo po yung pondo, ibalik nyo sa tao. Alam mo yung Provincial Health Officer, ang na-contribute niya po sa kanyang sahod, 200,000. Ang na-avail niya lang po is 58,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. Dapat po ang PhilHealth, gamitin niyo po sa yung pondo. Ibalik niyo po sa taong bayan dahil kaltas po yan sa sahod namin. At pangalawa, yung mga indirect contributors, dapat alam nila na meron silang benepisyong natatanggap sa PhilHealth. Minsan, hindi po alam ng ating mga kababayan. Meron po buntis sa Cebu, nanganak sa sidewalk, takot magpa-hospital. Namatay po yung mag-ina. Dahil po sa takot silang magpa-hospital. Anyway, going back to my job as senator, yan po na sa Super Health Center, kahapon po na sa pagdinig ng committee hearing, nakikiusap po ako muli sa DOH, please make it operational. Magtulungan po kayo ng LGUs. LGUs naman po mag-ooperate niyan, magtulungan po kayo. Trabaho po ng DOH yan to make it operational. Bigyan niyo po ng prioridad yung completion at matatapos po ito. Kulang raw nila doctors minsan, mga nurses, medical frontliners. Magtulungan po kayo dahil 7,000 islands po ang Pilipinas. May mga lugar po na walang hospital, walang mga health centers. Ngayon po, marami po maganda po ang layunin ng Super Health Centers tulad ng Tingloy, Batangas. Island po, 1 oras ang biyahe noon, yung mga buntis nanganganak sa tricycle sa bangka. Ngayon, meron na silang health center doon na pwede na pong manganak. Nandiyan na po yung pharmacy. Maganda po ang layunin nito. Importante na po, tutukan lang po ng mga concerned department like ng DOH at ng LGU. Magtulungan po kayo at huwag po kayong magsisihan at magturuan. At pangatlo po, ito pong Regional Specialty Center. Batas na po ito ngayon. Yung paglalagay po ng mga heart center, kidney center, neonatal, geriatric sa mga matatanda, brain and spine, ortho, mental health, at iba pa. 17 po ito na mga specialty center na itatayo po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Katulad ng mga taga Zamboanga, taga Cagayan, taga Davao, Iloilo, Cebu, ang layo po magpa-opera sa heart center sa Quezon City. Ngayon po ilalagay na po sa mga selected DOH hospital. Tulad po ng PGH na po, mas mapalawig niyo po ang inyong serbisyo. Napakaganda po ng PGH. Isa pong magandang halimbawa ang PGH at malaking tulong po ang PGH sa ating inaasam, pinapangarap na sana po ay makamit natin yung ating universal healthcare. Ang layo pa natin sa ngayon. Pero pag nagtutulungan po ang gobyerno, pribado, ang ating mga medical frontliners, doctors, ay makakamit po natin itong pangarap natin.
So muli, maraming salamat po muli sa inyo. At bilang chairman rin po ng sports at youth, bilang chairman ng youth, unahin ko po yung mga kapakanan ng ating mga kabataan, estudyante. Isa po ako sa nakipaglaban ng Free Tertiary Education Act noon at nag-file din po ako ng Expanded Free Tertiary Education Act. Pangalawa, bilang chairman ng sports, isa po ako sa nagsulong ng National Academy of Sports. Meron na yung eskwelahan sa New Clark City na pwede po mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Walang masasakripisyo dahil pwede pong pagsasabayin ang pag-aaral at ang pagdating training po. Gusto ko pong paramihin yan pagdating ng panahon. Proud po ako, Mayor Isko, si Carlos Yulo, first twin gold natin mula sa Maynila. Taga rito po. Nakaka-proud po. Chairman po ako ng Sports 2019. Dati kulela tayo eh. Wala tayong napapanalunan na ginto. Ngayon, meron na tayong ginto sa Tokyo Olympics at 2 gold naman tayo sa Paris Olympics. At tututukan ko rin po ang edukasyon. Sisingit ko na lang po sa inyo, sa gulo po ng politika ngayon, sa gulo po ng nangyayari, I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Sana yung mga ginagamit na pondo sa flood control na ginagawa pong gatasan ng ilan, sana ginamit na lang po sa mga ospital, ginamit na lang po sa classroom, ginamit na po sa mga health center. Ilang buhay po, ilang mga mahirap po makikinabang po dito. Patuloy ko pong ipaglalaban yan bilang inyong senador in the next 5 years po. Bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo kahit saan tayo magkita. Kilala naman po ako ni Mayor Isko. Wala po akong kaarte-arte sa katawan. Kung anong kinakain nyo, ganun din po ako. Ano sinasakyan ninyo, ganun din po ako. Kalabitin nyo lang po ako anytime. Just call me Kuya Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, huwag nyo naman akong tawagin Kuya. Bongo lang po. Madaling tandaan pangalan ko, Mayor. Pupunta ka dyan sa kanto. Pag traffic, mainit ang ulo ninyo. Anong sasabihin niyo pag nag-green na yung traffic light? Go. Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to. At saka sa mahilig uminom ng alak, anong tawag sa inyo? Laseng. May pakiusap lang ako sa mga lasenggo. Magagalit ang mga doktor sa inyo. Huwag na huwag kayong magmaneho pag nakainom kayo. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman ang maalala ninyo. Pag kayo ay kita nyo ba? Anyway, ang ating paboritong araw, walang trabaho, linggo. Sa mga Bisaya, may Bisaya dito? Jesus, kadaghan mo na Bisaya na rin. Bisaya. Sa amin, ang aming paboritong araw, Domingo. At meron pa. Kaya nagtataka sila, bakit nanalo ako sa, alam mo, number 1 ako sa Mindanao, number 1 rin ako sa Visayas. And some areas dito sa Luzon, number 1 ako sa Mountain Province, sa Bataan, dito po sa North, Nueva Vizcaya. Sa mga Ilonggo, sa Capiz, number 1 daw ako doon. Alam niyo bakit? Lahat ng Ilonggo kamag-anak ko. Kasi ang tawag sa kanila, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bongo, pinsan kami, damo sa parintingan to. Totoo, marami talaga akong mag-anak. Mga Tesoro, isa po akong Batanggenyo na Bisaya rin po. So, maraming Bisaya dito sa Manila. Naligaw lang po kami rito. Hindi naman po sinasadya na napunta po kami rito. Kahit si former President Duterte, ayaw sana mag-presidente ng talagang pinilit lang po siya ng tao. Ako, sino ba mag-akala maging senador po ako? Gusto ko lang po tahimik na buhay, makapagtrabaho lang po. At proud lang po ako, malapit po sa puso ko rin yung medical field. Kasi yung anak ko, isa na po siyang registered medtech, magna cum laude sa UST nung this year. At ngayon, gustong mag-doktor. So, nag-proceed po siya bilang doktor. Yung isang anak ko naman po, taga dito po ako, taga Maynila rin po ako. Tagal rin po ako rito. Hanggang ngayon. At yung anak ko, siya po yung number 1 ng batch nila sa accountancy sa Lasal noong 2019. Summa cum laude po siya noon. At
top 3 siya sa board ng accountancy. At ngayon, lawyer na po siya. Siya yung class valedictorian ng Ateneo School of Law. So, CPA lawyer na po siya ngayon. So, malapit po sa puso ko yung mga kabataan at edukasyon, napakahalaga po para sa atin. Lahat naman tayo mga magulang, gusto natin ang bigyan ng magandang kinabukasan po ang ating mga anak. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. At Father, maraming salamat po. Meron lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po'y maalala ninyo ito sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Kuya Bongo. Patuloy po akong magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao, Father, serbisyo po yan sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo lahat. Thank you very much po. Doc Gap, sa lahat ng mga medical workers ng PGH, congratulations po. Mayor Isko, congratulations. Tulungan natin mga kababayan natin na mahirap na wala po ibang mga. Salamat po po. Maraming salamat, Kuya Bongo, sa inyong patuloy na suporta at inspirasyon para po sa aming lahat. Sa ngayon, pwede ko po bang tawagin po ang ating mga panauhin, pangdangal dito po sa harapan. So, patanggalan po natin ito para po sa ating official photo opportunity. Kasama po ang ating PGH Director, Mayor Isko. At dito na lang po sa ating ribbon cutting, si Dr. Grace Padilla, Senator Bongo, Kuya Bongo, Dr. Andrew Ang, paki-join na lang din po sa ating photo. Sige po, sige. At sa putong ito, tayo po'y dadako na sa pagpapasinaya at blessing ng ating PGH Balay-Ingap na pangungulahan ng ating minamahal na PGH Chaplain, Reverend Father Lito Ocon. Gusto ko lang din pong batiin ang ating mga guests na mga chairs ng mga department ng PGH na nandito. At pati po ang The Root Foundation, ang ating taga-suporta sa Hospice and Palliative. Pati po ang Section of Preventive and Lifestyle Medicine ng UPPGH. Father, pasimulan na po natin. Pwede po mag-lead na lang po tayo. We will proceed with the blessing of all rooms up to the 4th floor. We will recite the short prayer. Be present, Lord, among your servants who inaugurate today this house, praying humbly for your blessing so that they may feel secure in having you as refuge while they reside here. They may rejoice in having you as companion. While they go out, they may enjoy the welcome you accord when they return home, until they joyfully find the mansion prepared for them in your Father's home, where you live and reign with the Holy Spirit forever and ever. Follow na lang po tayo. Pakiano yung candle? Sa first floor po, meron po tayong 5 kwarto dito sa first floor. Dito